Pakiramdam ko isa akong kriminal. Dahil sa pagtrato sa akin ng ex-partner ko, dahil dito ay, Dear 8Vine, magandang araw sa iyo, gusto ko lang ibahagi ito MV aking karanasan sa ex-partner ko. Ako pala si Aldrin 34, ang ex-partner ko ay si Liza, 32 anyos. Para bang ang bigat-bigat na ng kasalanan ko kahit nagsisimula pa lang akong bumangon. 12 taon kaming nagsama. Halos kalahati ng buhay ko, siya at ang pamilya namin ang mundo ko. May 2 kaming anak. Akala ko noon kahit may mga pagkukulang at pagkakamali, kaya pa naming ayusin pero nagkamali ako. Naghiwalay kami last year dahil sa kagagawan ko. Hindi ko tinatanggi. Inaamin ko lahat. Pinagsisihan ko at hindi lang sa salita, pinakita ko sa kanya. Humingi ako ng tawad paulit-ulit. Sinubukan kong bumawi, umayos at maging mas mabuting tao pero dumating sa punto na naaksidente pa ako at doon ko lalong naramdaman na wala na talaga. Sinabi niya na ayaw na niya, wala na siyang pakialam. Tapos na raw kami. Masakit pero tinanggap ko. Hindi ko siya pinilit. Kung ayaw na niyang buuin ulit ang pamilya namin, sino ba ako para manghawak pa? Ang mahalaga sa akin noon, kahit papaano, maayos kaming maghiwalay para sa mga bata. Pero hindi pala doon nagtatapos ang sakit. Kakahiwalay pa lang namin, at habang sinusubukan kong mag-adjust emotionally at financially, bigla na lang akong sinimulang takutin. 3 buwan pa lang akong walang sustento dahil literal na struggling ako. Wala akong maayos na trabaho agad, nagkanda utang-utang, at sinusubukang maghanap ng paraan para makabangon. Hindi ako tumatakbo, hindi ako nagtatago. Wala lang talaga ako sa ngayon, pero siya, kung magsalita, parang may krimen na agad akong ginawa. Panay ang pananakot. Kesyo may kausap na raw siyang abogado. Kesyo maghintay na lang daw ako ng warrant. Parang gusto niya akong durugin, hindi lang singilin. Mas masakit, makikita ko sa my day niya, may ka-holding hands na siyang lalaki. May mga post na parang ang saya-saya ng buhay nila. May mga travel, pasyal at isang beses, nakita ko pa na may binigay raw sa kanya na Dior bag. Nang sinearch ko sa Google, halos 300K ang presyo. Doon ako napaisip, kung ganito ang estado ng buhay nila ngayon, talagang naghihirap ba sila? Base sa nakikita ko, maayos ang kalagayan ng mga anak namin. May bahay sila. Naka-private school ang mga bata. Panay gala, panay kain sa labas. Kung hindi man sugar daddy ang lalaki niya, malamang may sarili rin siyang trabaho. So tanong ko sa sarili ko, kung okay naman sila, bakit parang ikamamatay niya kung hindi agad ako makapagbigay? Hindi ko sinasabing ayaw kong magbigay ng sustento. Hindi ko tinatakasan ang responsibilidad ko bilang ama. Alam ko ang obligasyon ko at handa akong tuparin yon kapag kaya ko na. Ang masakit lang, ginagamit niya ito para iipit ako, para takutin, para iparamdam na wala akong kwenta bilang tao at bilang ama. Kahit nagsisimula pa lang akong bumangon mula sa pagkawasak ng relasyon at ng buhay ko. Gusto ko lang sana ng kaunting pag-unawa, kaunting respeto. Hindi pananakot, hindi parinig sa social media, hindi stress na parang gusto niya akong makita sa kulungan, imbes na makabangon para sa mga anak namin. Ngayon nag-iisip ako, may magagawa ba ako laban sa pananakot niya? Tama ba to? Legal ba to? O talagang ganito na lang kapag ikaw ang naiwan sa ilalim, kahit nagsisisi ka na at sinusubukang ayusin ang sarili mo? Hindi ako perpekto. May kasalanan ako, oo, pero tao pa rin ako, ama pa rin ako. At kahit mahina ako na ngayon, hindi ibig sabihin nun na wala na akong karapatang lumaban at ipaglaban ang sarili ko para rin sa mga anak ko.